Hello guys, good morning. Meron lang akong gustong i-share sa inyo, lalong-lalo na sa mga gustong magtayo ng negosyo, gustong magkaroon ng sariling tindahan, lalo na yung mga viewers natin dyan na mga karamihan ay OFW na gusto na raw mag for good kapag sila ay umuwi ng Pilipinas at kapag nakapag-ipon, gusto nilang magkaroon na lang ng sariling negosyo para hindi na po sila mag-iwa-hiwalay ng kanilang pamilya. Sa mga hindi pa po nakakaalam, magbibigay lang po ako sa inyo ng tips and advice. Kasi meron na po tayong dalawang pwesto na nakuha sa mga anak ko yon, dalawang lalaki. Magkahiwalay sila ng pwesto. Na-vlog ko na rin po yan. Kung puntahan niyo po yung mga past video namin, yung mga branch natin dyan. Mga anak ko na po ang nagmamanage niyan. Kasi may mga asawa na yan. Kaya tinuruan namin na magkaroon na rin ng sariling negosyo kesa namamasukan lang sila. At yung dalawang pwesto ng anak ko, magkahiwalay po yan. Yung isang pwesto, yun yung una namin nakuha. Medyo malapit lang dito sa amin at malapit siya sa palengke. At daanan din po siya ng mga tao. Ang renta niya doon is 7,000. 1 month advance, 1 month deposit. At yung isa naman pwesto namin ng anak ko, bago lang din, wala pang 1 month. Ang upa niya is 3,500 lang, pero maganda rin po siya. Kung i-compare ko doon sa 7K, mas maganda yung sa 3,500 kasi may sariling CR, meron pang lababo. Hindi kagaya doon sa anak ko dito, 7K. Kasi dito sa lugar namin, mahal na ang upahan. Depende kasi yan sa lugar. Kaya kapag kayo ay gustong magkaroon ng negosyo, ang unang-una nyo magiging problema dyan, meron man kayong capital, depende yan sa capital din. Ipa-vlog ko rin yan kung magkano yung pwede yung i-capital. Yun nga, depende sa pwesto. So, ang unang-una yung magiging problema, yung pwesto. Mahirap din po mag-hanap ng pwesto. Tulad yan, gusto na naman namin kumuha ng isa pang pwesto para naman dun sa isa kong anak. Pero binata pa po yan, wala pa po siyang asawa. Gusto na po mag-business. Kasi siguro nakikita po nila sa aming magulang nila na okay po yung ating negosyo, kaya na-encourage din po sila. So maghahanap kami ng pwesto pa. So far, nakailang ikot na rin sila, wala pa silang nakuha ang pwesto. Ganito rin mga ilalagay namin, nahaluan namin ng iba-iba pang items. Medyo gusto namin pwesto is malaki-laki dahil magsusosyo kami doon. Dahil binata pa naman siya. So magsusosyo kami. Kagaya doon sa dalawang pwesto ng mga anak ko, sarili na po nila yan. At ang pinuhunan ko lang po dyan sa kanila is 50K bawat isa sa kanila. So yung 50K na yan, marami-rami na rin pong laman yan. So bahala na po sila magpalago. Yun po ang usapan namin. So yung mga gusto magtayo dyan ng ganitong paninda, meron din lang kayong sobra-sobrang puhunan, i-boost nyo na. Kasi yung 50K na yun, hindi pa rin siya ganun kadami. So, meron nagsabi dyan na okay na raw ba yung 250K? Ay, okay na po yan. Marami na po kayong may ilalaman dyan. So, yun nga, yung pwesto nga hanapin namin, kahit siguro 10K, papatusin namin yan. Basta medyo malaki siya dahil medyo marami kami gustong ilagay. May bago kaming gustong ilagay na paninda tulad ng mga plastic, mga paper plate, mga disposable cup, mga ganun. Lalagyan namin ng ganyan. Gusto namin madagdagan yung aming bagong tindahan. Kasi dito hindi ko na siya malagyan ng ganun dahil wala na tayong paglalagyan. Dahil marami na rin naman laman itong tindahan natin at hindi naman siya ganun kalakihan. So yan ang magiging problema nyo kung gusto nyo magtayo ng negosyo. Kailangan yung pwesto. Depende yan sa lugar. Kailangan matao talaga. Kasi kahit maraming laman yung inyong tindahan, kung konti lang naman yung dumadaan, konti yung customer, konti yung mga bahay-bahay, mahirapan din kayong makabenta ng malaki. Kaya sa mga subdivision, pag kayo kukuha, syempre yung mga tao dyan, hindi naman laging lumalabas. Nag-i-stay lang yan sa bahay. Iba naman lalo na kung mga ganitong paninda nyo, hindi talaga siya ganun papatok. Lalo na kung may school supplies kayo, kailangan talaga yan malapit sa school. Etong sa pwesto ko dito maganda talaga ito dahil malapit sa school. Ilang school din yung meron dito sa lugar namin at talagang kahit gabi na bumibenta pa rin tayo. Kaya kung gusto nyo maging successful ang inyong itatayong negosyo,
pumili po kayo ng magandang pwesto. At kung gat maaari, wag muna kayo kumuha ng malaking upa kasi mag-uumpisa pa lang kayo, mangangapa pa kayo. Siguro pag talagang gamay nyo na at kabisado nyo na, yan, pwede na siguro kayo sumapa kahit medyo mataas-taas na pwesto. Kasi dito sa lugar namin, ang upahan na dito is nasa 15K pataas na ang upahan dito. Medyo mahal na, tapos maliliit pa. Na, dito kasi sa pwesto, matagal-tagal na tayo dito. Almost 15 years na tayo dito sa inuupahan ko. Kaya kahit paano, marami na tayong customer, maraming tayong loyal na customer, maraming tayong suki. Kahit meron pa tayong mga ibang gumagaya na sa atin dito, dito pa rin talaga ang takbuhan ng mga estudyante. Dahil una-una, kompleto po tayo ng school supplies. Kung anong itanong nila, meron po tayo. Kaya ganun ang maganda. Kailangan kompletohin nyo kung mag-school supply rin lang kayo. Ayan. Sa mga hindi pa nakakapanood kung ano yung mga paninda namin dyan, panoorin nyo po yung mga past video namin. Nandun pinapakita ko po kung ano po yung nasa loob ng aming tindahan. Guys, sana nagkaroon na naman po kayo ng idea sa mga nagbabalak na magkaroon ng sariling tindahan. I-push nyo po yan. Iba po talaga yung may sarili kayong tindahan dahil unang-una, hindi kayo mamumblema na sa pagkain nyo sa araw-araw, sa panggastos nyo araw-araw kasi dito lang namin lahat yung kinukuha at nakakasurvive tayo. Kahit na tayo ay nangungupahan, upa namin ito yung 15K. Pero kaya naman po yan dahil kaya po natin ibenta yan sa isang araw lang. Ayan guys, bye-bye and thanks for watching at please don't forget to like, share, and subscribe at wag niyo po sanang skip yung ads dahil para kahit paano, kumita-kita rin naman tayo dito sa YouTube. Extra income lang naman po namin ito at libangan ko na rin po. At paki-follow na rin po ang aming FB account, Alex Joan Vlog. Yan, medyo dyan po tayo nabibisi. Kaya kung minsan nawawala na ako sa YouTube mag-upload, nabibisi po tayo dahil sa Reels po yan. Malaki-laki na rin po yung sinsahod natin dyan kumpara dito sa YouTube. Mas malaki ang kitaan sa Reels, lalo na kung nagba-viral yung ating mga ina-upload. At yung mga Reels namin, ina-upload namin dyan sa shorts video. At malaki rin naman, mataas din naman ng mga views, kaya doon tayo bumabawi. Bye guys! At tayo ay magtitinda pa. Labasan na ng mga estudyante rito, kaya tutumukin na naman ang ating tindahan. Bogang. It's